1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Oh my gosh, ang bilis ng araw, no? Ngayon ay Wednesday na. At, syempre, bukas Thursday na. Then, weekend na naman. Nakakaloka. Anyway, so, mainit ka rin ang panahon. Oh my gosh, grabe. Kanina, tinry ko. Lumabas ako. Sobrang pasong-paso talaga yung balat ko sa init. Sobrang alas 4 na ng hapon, ha? Pero grabe, ang taas ng araw at para kang piniprito sa init ng arawan. Oh my God, sabi ko nga doon sa mga tindera doon sa labas ng school namin, grabe, hindi ko kinaya to. At talagang grabe, para kang tinotorta. Naawa ako doon sa mga nagtitinda kasi nga, kung ako nga, Diyos ko, ilang minuto lang, talagang para akong magkakasakit after ganun katindi. Diyos ko, wala pang April yan. Paano pag dumating na yung April? Diyos ko, parang maluloka na tayong lahat. Hindi ko alam kung ganyan din katindi ang init sa Pilipinas, pero dito, grabe, umaabot kami ng 40 degree, nakakaloka. At ayun nga, kailangan natin uminom ng maraming tubig para hindi tayo matuyuan. Diba? Kaya naman ngayong araw na to, syempre marami akong atinda chika na maiinit din na talaga naman magtatakas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre bago ako tsumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At saka sa makasolid na Mama Sam dyan na talaga naman tumututok dito. Lagi-lagi, my God, appreciate po kayong lahat ng bonggang-bongga at hindi nyo talaga pinagsasawaan ng mga chika at pasabog natin gabi-gabi. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga, si Senyora. Nako, si Senyora, mahal ko to eh. Sabi ni Senyora, hindi ba pwedeng i-skip ang this edition ng pag-crown sa Miss International Philippines, sa madaling salita sa Binibining Pilipinas, para yung ika-crown na next year is saktong year na nailalaban din, para mas malakas ang hype ng candidates kesa sa natitenga ng isang taon. Sa akin lang naman yon. Pakailamera lang kasi ako, sabi ni Senyora. Okay, Senyora, ito ang sagot ko dyan. Agree naman ako doon sa sinasabi ninyo. Nasabi ko nga na sana mag-skip na muna ang Binibining Pilipinas ng isang taon. Kasi kung ayaw mag-giveaway ng candidates, kasi syempre lahat naman ng candidates gusto nila ilabas sila sa Miss International, di ba? Kaya nga sila nandiyan eh. So, yon. At ayun, hindi sila pwedeng mag-escape or hindi sila pwedeng mag-giveaway. Kasi kailangan dyan may mag-giveaway katulad ng ginawa ng Putili Indonesia. So, yung parang na-stock ang rain nila, yung isang rain na nila, talagang nag-give up na siya at ibinigay na doon sa bagong reyna. Kaya naka-fix sila sa parang, ayun pa rin yung taon na yon. Sa atin hindi eh. Nagsimula to kay Hannah Arnold. Syempre hindi naman nag-skip si Hannah Arnold o hindi naman siya nag-giveaway. Kasi gusto niya rin talaga makalaban ng Miss International. And then, ayun. So, kayo na kailangan gawin ng Binibining Pilipinas na parang okay lang naman na wala silang pageant, di ba? Kaya lang, hindi mangyayari yon, Senyora. Kasi
ngayong taon na to ay meron silang final screening na magaganap for the Binibining Pilipinas for 2026. So sa madaling salita, wala na tayong magagawa kundi tanggapin na ang pagbabago na natitenga ang candidates natin ng isang taon. And then, okay lang yan kasi syempre after ng training niya, ay magpiprepare naman siya for the international pageant. Kaya lang, ayun nga lang, may mga candidates kasi na nagbabago ang mukha, nagbabago ang katawan, but responsibilidad ng kandidata na i-maintain ang kanilang figura para sa lalabanan nilang international pageant. And then parang feeling ko, okay na sa akin na, sige, matenga na muna ng ilang buwan or mahigit isang taon yung kandidata. And then, ayun nga, after na ng rain, mag-prepare na siya for the international pageant. So, yun lang yon. Ganun na lang. Tayo na lang ang mag-adjust kasi ayaw nilang mag-adjust. O, di ba, senyora? May reklamo pa ba? Charot. So, yun. So, lang natin kasi senyora. And then, ayun, so para sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan ngayon, confirm na si Mika Bautista official candidates ng muli dito sa Miss International Queen Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, congratulations, di ba? Finally, di ba? Parang feeling ko ito makukuha niya na yung corona dito. At kung mananalo si Mika Bautista, feeling ko malakas yung laban niya sa Miss International Queen. Kaya lang, ang nakakalungkot lang kasi dito, yung mga Miss International Queens na nag-title na doon sa pageant nila, nagsisalihan sa mga iba't ibang klase ng pageant, katulad ni Netherlands, na after niyang manalo ay, ayun, lumabas sa Miss Cosmo at napalo. Tapos, eto nga, meron na naman si Miss Vietnam, lumaban ng Miss Universe. Ayun, so after niyang lumaban doon na El Tocuyo at natalo din katulad ni Netherlands. And then, ayan, so meron na naman lalaban. At hindi lang isa, dalawa, kundi madami sila from International Queen. Ayun, so lalaban sila sa FGI All-Star at kasama na nga dyan ang ating kandidata na nagwagi doon. So kung ako ang tatanungin mo, sana yung mga reynang to, para magkaroon ng value, yung pageant ng sinasalihan nila o napanalunan nila para sa mga future na mga magiging Miss International Queens, huwag na kayo magsisalihan sa mga iba't ibang klaseng pageant, lalo na kung title na kayo, di ba? Kasi parang ang feeling ko, kayo na rin na nagto-turn down doon sa sinalihan ninyo at napanalunan ninyong pageant. Kawawa naman, instead na i-promote natin at paunlarin natin yung pageant na to magkaroon ng value dahil sa pinaggagawa ng mga queens na to, nasalihan doon, salihan dito, ayun. So, parang bumababa yung value ng pageant ng Miss International Queen dahil sa mga reynang pinagpipili nila na nagsisalihan na sa iba't ibang klaseng pageant. Ang akin lang sana stop. And then, ayun, so I'm so excited for Mika Bautista kung sakaling siya ang magwagi dito. Oh my gosh, ang saya. Parang feeling ko makukuha na naman natin ang Miss International Queen ngayon taon na to. Kung sakali, di ba? But depende pa sa makakalaban niya, depende sa makakatapat niya. But good luck. Wish all the best for her. Di ba? So yun. So ang akin lang, sana ayun nga, yung mga trans, para sana tulungan natin yung pageant ng Miss International Queen na palaguin, mas pabonggahin, at mas patibayin pa. Diba? So, yon, good luck sa mga girls na sasali dyan, at laban lang. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga mga kandidata sa Miss Grand International, 77 candidates o 77 province, nagbakbakan kahapon para sa Best Outfit for National Tide Costume. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, umaten ako kahapon ng press conference nila. Napagod ako, kaya ganito kasama yung pakiramdam ko ngayon. Charot. Bongga. Bongga talaga. Sobrang level up ang Miss Grand ngayong taon na to. So, syempre, hindi sila nauubusan ng konsepto, no? Sa mga gagawin nila. Pero yung format, yung pattern, ganun at ganun pa din. Kung ano yung nasimulan talaga nila, yun at yun pa din. Kaya minsan parang isipin mo, ay parang nakakasawa. Kasi nga,
parang alam mo na, press con. Ano bang gagawin sa press con? Iisa-isahin sila dyan, no? Di ba? Tapos, ayun, so iba lang yung konsepto. Oho. So, yun. And then kahapon, ang masasabi ko, lahat sila magaganda. In fairness sa 77 candidates, parang lahat sila, kumpara doon sa nakita ko doon sa orientation nila, lahat sila ay masasabi ko kabugera, talaga very grand ang drama, at lahat sila paandar, lahat sila ay talagang kabog, gano'n ang beauty. And I hope na sana ang Miss Grand, makakuha na sila ng title na, alam mo yon na magta-title talaga sa Miss Grand International. Kung ako tatanungin ninyo, gusto ko na silang manalo. And then, ayun, kahapon si Gatchabel, ang bongga. At ito nga ang chika ko sa inyo, napanood ko yung movie ni Infa at saka ni Gatchabel. Alam mo, mas bumilib ako umacting kay Gatchabel, sa totoo lang. But si Infa, ganun din, kung ano yung first time na napanood ko siya, parang feeling ko lagi siyang kontrabida sa sarili niyang movie. Ganon. But, ang galing nila. So, ayun na talaga ang mga grand winner ng Thailand. So, kapag talagang nag-runners-up ka o naging international ka, sa first runner-up ka, parang pili ko mag-artista ka na. Ganon! Kaya, congratulations sa mga grand winners. And then, parang pili ko ngayong taon na to, matindi na naman sila sa mga magiging laban nila sa iba't ibang klase ng pageant. So, parang feeling ko, pag nag-appoint sila ng candidates para sa ganito, para sa ganyan, ay nako, magta-title. Kasi magaganda talaga at iba talaga ang eksena at iba ang mga ganap ng mga girls na to. Nakakaloka. But congratulations, diba? So, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, top 5 sa Gel Life by Crystal Best Dress si kanina. At nga, ang mga nagwagi ay si Miss Universe Iloilo, Sultan Kudarat, Pampanga, Miss Universe Tarlac, at saka si Mountain Province. So, tingin mo, Mama Sam, sila kaya ang possible na mag-top 5 sa Miss Universe ngayong taon na to? To be honest, alam nyo, sa totoo lang, yung nakita ko yung video na to, parang sabi ko, wow, lahat naman sila magaganda. Lahat naman sila, ang masasabi ko ay, alam mo yun, yung beauty nila, pang-international din. May ibubuga sa international. Ako, to be honest, dito sa Miss Universe Philippines, kahit sino naman ang manalo dyan okay sa akin. Kasi syempre, at the end of the story, they are Philippines representatives, so supportahan natin sila. Kanina nakita ko si Miss Iloilo, ang bongga ng arangkada. Tapos gandang-ganda ako ngayon kay Miss Pampanga. Tapos, iba din ang beauty ni Tarlac, di ba? So talagang, wow! So, pwede mo talaga silang dalhin sa international. To be honest, ito yung may tuturin kong batch na parang, ay, walang tapon dito. Kahit sino, pwede talagang magwagi. Yung tipong parang kahit newbies, talagang may ibubuga talaga. Diba? Kaya, I'm so excited for them. At nakakaloka. Talaga as in nakakaloka. But congratulations syempre sa top 5 best dress. Para dito sa Gel Life by Crystal. So, ang bongga ng mga beauty nila. Anyway, so, tingnan natin kung saan nga ba makakarating ang laban ng mga girls na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Tingnan natin kung aabot nga ba ang mga lalawigan na to para sa top 5 ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At para naman sa sumunod natin, chika, Kathleen Dale Caseñas ng Miss Universe Philippines Batangas. Mama Sam, tingin mo may ibubuga ba ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines? Oo naman, bakit hindi? Alam mo, sabi ko nga, iba na ang modern Pilipina ngayon. Lahat sila ay confidence, lahat sila ay kaya nilang makipagsabayan sa isa't isa. Alam mo yon? At talaga namang masasabi ko, kung beauty din naman ang pag-uusapan, may ibubuga din naman ang pambato ng Batangas ngayong taon na to. So, looking forward ako sa magiging execution niya dito sa Miss Universe Philippines at looking forward ako kung paano siya tatambling at mag-split ng bonggang-bongga sa laban niya dito. So, I hope na sana isa siya sa mga mapansin ng hurado at makarating sa dulo ng kompetisyon. So, abangan natin yan. May ganda naman si ate. Gandang pang-artista, di ba? So, yan. Sabi ko nga, lahat naman sila may ibubuga. At,
let's see, kung ano ang magiging eksena. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon. Bakit daw si Michelle Borromeo iba daw ang itsura kapag walang makeup? Ako para sa akin, maganda pa rin naman ang beauty niya. Kumbaga parang yayamanin beauty. At lahat naman ng mga babae, sa totoo lang, at kahit ako, charot, ayan, wala akong makeup ngayon. Buti na lang ako pag walang makeup, tsaka may makeup, parang magkaparehas yung itsura ko, charot. na hindi pa rin maganda. Charot. And then, ayan, wala akong makeup dyan. Wala talaga kahit ano. Just only ano lang, parang, ano ba to? Cream. Kaya medyo makintab-kintab ang past natin. Pero, ayun nga. Kasi patulog na ako, guys. Kaya, nag-shower na ako. Tapos, ayoko na mag-makeup. Sabi ko nga, ay, bukas na lang ako mag-vlog. Kaya lang, syempre, alam ko naman nag-aabang kayo dito. Kaya, go! Laban! So, ito. So, ako para sa akin, syempre yung mga girls, ayan nga yung ikagugulat mo kapag walang makeup, nag-iiba yung itsura ng girls na parang hindi mo nare-recognize siya ba yan? Pero si Nicole Borromeo, it's almost the same naman. Na parang hindi naman siya nalalayo sa walang makeup at saka sa makeup na may makeup, di ba? Kumbaga parang ganun pa rin naman yung beauty. Hindi ba maganda? Parang feeling ko naman maganda naman. At feeling ko, iba talaga yung level ng beauty niya. Kaya lang, si Atisa kasi, walang makeup or may makeup, talagang Diyosa talaga yung lola mo. Pag ginubaran mo ng walang makeup, ay maganda pa din. Talagang hindi ka magugulat na parang, ay si Atisa ba yan? O, di ba? So, yun, talagang masasabi mo na mas lalo siyang pretty face. Oo, kasi baby face, kasi maganda talaga yung mukha ni Atisa, in fairness. And then, kapag may makeup, syempre lalong nagiging Diyosa, lalong nagiging wow, di ba? So, yon. So, importante ba na kailangan maganda kahit walang makeup? Oo naman, para hindi lang masasabi na ay maganda lang siya kapag may makeup, di ba? But Nicole Borromeo, para sa akin, gusto ko yung beauty niya, parang Chinese beauty na, alam mo yon, na mukhang yayamanin. So, yon. Si Nicole Borromeo, hindi ko naman nakikitang beauty queen eh. Ang nakikita ko sa kanya, artistahin. Parang feeling ko, isa siya sa mga girl next door. Ganon! Kaya tingnan natin kung magwawagi siya dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, good luck. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, may kahinatnan ba ang magiging laban ni Miss Universe Taguig, Cebu at saka Cebu City at Cebu Province dito sa Miss Universe Philippines? May kahinatnan ba? Meron naman siguro. Dahil parang feeling ko sa kanilang pagbabalik at pagsalang dyan sa Miss Universe Philippines ay napag-isipan nila yan ng bonggang-bongga. At naniniwala naman ako sa galing na meron sila. Yan, Diyos ko, tatanungin mo ba, questionin mo ba ang galing ni Taguig pagdating sa Q&A? Marunong din yan romampa, magaling din yung umexecute. So parang feeling ko, kaya niyang tumungtong ng top 5, di ba? And then, maluloka ako kapag hindi siya nakarating doon. Na parang masasabi ko, nako, nakakaloka. At ganun din si Cebu Province na si Nicole Borromeo. Talagang matalino to. At parang feeling ko, top 10, papasok yan. Makakarating yan ng top 5. Para sa akin, silang dalawa, kaya nilang tumungto. Pagdating naman dito kay Cebu City, alam niyo, sa totoo lang, gusto ko siyang makarating hanggang sa dulo ng kompetisyon. Pero hindi ko alam kasi ngayon marami siyang kalaban. Kumbaga para sa kanya hindi pa ako sigurado. Pero nandoon ako kay April na pinagkakatiwalaan ko yung glam team niya or yung team na meron siya na kaya niya talagang kumabog at kaya niyang makarating sa dulo ng competition. I hope na sana talaga marating niya to ng bonggang-bongga. At looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena niya, ganap niya, sa magiging laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So, yon. So, hindi pa ako sigurado sa kanya kung makakarating siya sa top 5. Kasi alam nyo guys, silang tatlo naman, pwede naman makarating sa top 5. Pero, pwede din na matanggal sila sa top 5. Kasi,
syempre hindi naman natin alam kung ano magiging laro ng mga baguhan na kandidata. Maaaring mag-shine sila na hindi mo namamalayan. Kanina na nga lang, hindi sila napansin doon, di ba? So, tingnan ninyo, puro baguhan ang napansin. Kaya mag-ingat din sila sa laban nila. At ayun yung exciting dito. Kasi, dito mo titignan na sino ba talaga ang makakarating sa top 5 sa kabila ng malalakas ang mga candidates ngayon. So, pwedeng tama ka, hindi sila makakarating, pero pwede ding mali ka dahil pwedeng sila pa rin ang mag-dominant pagdating sa dulo ng kompetisyon. So, pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, aabot nga ba sila sa dulo ng kompetisyon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.